Tulad nga ng aking nabanggit kanina, tayo ay nasa unang linggo ng Kwaresma, ng 40 araw na paghahanda. Last Wednesday, tayo po ay nagpalagay ng abo. Sino po ay nagpalagay ng abo dito nung nakaraang Wednesday, Ash Wednesday? Okay. So narinig natin ang sinabi ng pare, repent and believe in the gospel. Sa Tagalog, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito, which is binasa ko sa ating mabuting balita ngayon. Yung iba, nahihiya magpalagay. Yung iba, sana maliit lang lagay ni Father. Iba ng iba may korting puso pa, no? Akala mo, cross, wala puso, no? Yung iba ayaw magpalagay sa lay minister na matanda. Hindi man dito kasi yung mga lay minister dito, mga bata Ha? Pero may mga lay minister na ugod-ugod na no? Nanginginig yung kamay Pag nilagay ka, baka lagyan lahat ng mukha mo, no? Yung iba naman, tuldok na lang, tuk. Pero, ang meaning nito, ito ay ating paghahanda para pagsumikapan nating maging mabuting tao. Pero hindi ibig sabihin na nagpapakabuti na tayo, ay ligtas na tayo sa pang-aatake ng demonyo, mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, ganun din naman. Ang ating Panginoong Jesucristo, dinala ng Espiritu saan? Sa ilang, sa disyerto. Siya ay 40 days na nag-prayer, nag-ayuno. At hindi madali yung kanyang ginawa doon, sapagkat tinutokso siya ng demonyo. Actually, itong version na to ay kay Saint Mark, short version. Pero sa ibang gospel, maririnig natin kung paano tinukso si Jesus at kung paano niya nilabanan ng tukso, di ba? Ano yung unang tukso? Yung nagugutom si Jesus, anong sabi ng demonyo? Nakita mo yung bato, gawin mong tinapay, di ba? At anong sabi ng demonyo? Pinakita niya yung mga buong mundo. Sabi niya, tignan mo yan, lahat ng yan. No? Mapapasayo. Basta sambahin mo ko. At ito pa yung tukso ng demonyo. Umakyat ka sa mataas, no? Nakita mo yan? Tumalon ka dyan. Sasaluhin ka ng mga anghel. Pero lahat ng yon, hindi nagpatukso ang ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na nagpapakabanal na tayo, wala ng tukso. Kaya ang tanong, ano ba ang tukso? Ano po ba ang tukso o temptation? Kasalanan po ba ang tukso? Sabi ng iba, o tukso, layuan mo ako. Mali yun. Kailanman, hindi po lalayo ang tukso. Dapat tayo ang umiwas. Dapat tayo ang lumayo sa tukso. Kaya dapat, o tukso, lalayo ako. Dapat ganun. Pero ano ba yung tukso? Kasalanan po ba yan? Hindi. Number 1, hindi kasalanan. Ang tukso, ang temptation, hindi po yan kasalanan, kapatid. Hindi pa kasalanan. Pero kailan niya magiging kasalanan? Kapag ito, kasi nga, ayan ay imbitasyon sa pagkahulog sa kasalanan. Number 2, yan, ang temptation ay hindi kasalanan, bagkus ito ay imbitasyon sa pagkahulog sa kasalanan. Iniimbita ka lang ng demonyo. Tara, gimmick tayo. Tara, iwanan mo na yung asawa mo. Ng demonyo no? Tara, mangopya ka. Nakita mo yung mukha ng kasamahan mo? Di ba mukhang demonyo? Gulpihin mo. Yan, temptation yan. Sabi ng demonyo, oy, dayain mo yan. Mandaya ka. Mangupit ka. Imbitasyon lang yun. Imbitasyon ng demonyo para ikaw ay mahulog sa kasalanan. Bakit? Dahil lang tukso rin, pangatlo, alam niyo po ba na ito rin ay imbitasyon sa paglago sa kabanalan? No? Dalawa lang yan.
Kung tayo'y magpapadala sa tukso ng demonyo, magkakasala tayo. Pero pag nalabanan mo ang tukso ng demonyo, aba, lalago ka na sa iyong kabanalan. Sabihin sa iyo ng demonyo, total wala naman yung asawa mo eh. Diba? Malayong lugar naman yan. Andito ka sa kampo, malungkot ka, nabubull out ka pa palagi ng commander mo sa squadron. Magpakasaya ka. Pero sasabihin mo, hindi. Mahal ko yung asawa ko. Kahit wala siya sa tabi ko, tapat ako sa kanya. Yan, lumalago ka na sa iyong kabanalan. Ang temptasyon, ang tukso, imbitasyon sa pagkahulog sa kasalanan at imbitasyon din para tayo ay lumago sa kabanalan. Pero ang tanong mga kapatid, gaano ka karupok kapag dumarating ang tukso? Tignan nyo nga yung katabi nyo, marupok ba? Tanungin nyo nga, marupok ka ba? Marami dito, maraming mga tao marupok eh, no? Pagdating sa pag-ibig, makita lang, ay ganda. Kaya naman, kidatan lang ng, ang cute niya. No? Tabihan lang ng gwapo, uy, soulmate ko na to. Pero pag pangit, magnanakaw to. Diba ganun tayo? Manghusga, no? Ganun tayo kadali, no? Pag kayong lalaki, may tato, astig, gwapo. Pero pag pangit ang may tato, nung sabihin, drug addict to. Diba? Gano'n tayo karupok sa tukso, mga kapatid? Ngayong panahon ng Kwaresma, inibitahan tayo ng ating Panginoon na lumago sa ating pananampalataya. Yung yes natin sa ating Panginoon, dapat pag sumikapan natin na ito'y mapulpil. Say no to sin, say yes to God. Sabihin nyo nga, no to sin. Yes to God. At paano mangyayaring tayo makakapag-yes palagi sa Panginoon? Number 1, yearn. Pakiulit nga. Yan. Ano ba yung yearn? Yearning, paghahangad. Dapat hinahangad natin, hindi lang yung mga mababaw. Dapat hinahangad natin yung mas nakakalago sa ating spirituality. Kaya nga tayo nagpapasting di ba? Bakit? Kasi para sa atin, hindi lang mahalaga yung pagkain ng katawan. Para sa atin, mahalaga din ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya dapat yan ang hangarin natin. Ang maging malusog ang ating kaluluwa. No? Ang yearning, ang paghahangad sa kabanalan. Kaya wag mo lang hangaring yumaman. Wag mo lang hangarin maging gwapo. Wag mo lang hangarin maging maganda. Wag mo lang hangarin maging sikat. Hangarin mo rin maging banal. Amen? Bakit? Hindi naman importante yung panlabas na kain nyo, Ang ganda-ganda mo nga, pero manloloko ka naman. Ang gwapo-gwapo mo nga, pero sinungaling ka naman. Three-timer ka naman. Kahit pangit ang itsura, faithful naman sa asawa. Amen. Kaya dapat hangarin natin maging banal. Huwag lang yung mga yaman sa mundo. Huwag ipagpalit ang Diyos sa pagkain. Diba sabi nga ng demonyo kay Jesus, gawin mong tinapay yung bato. Ang babaw naman ng demonyong ito, no? Mahal ako ng Panginoon, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Ama. Bakit ko pagpapalit sa tinapay? Pero minsan ganyan tayo mga kapatid, no? Minsan pinagpapalit natin ng Diyos sa pagkain. Minsan pinagpapalit natin ng Diyos sa kayamanan. Minsan pinagpapalit natin ng Diyos sa karangyaan. Pagpipiliin ka araw ng linggo, aattend ka sa birthday yan o sa simbahan. Ay, sa party na lang, mas masarap. Simbahan, nakakainip, nakakaantok pa si Father. Ang tagal mag-homily, nakakaasar. Pero sa party, ang daming artista, no? Ang daming mga nag-entertain. Pero dapat, hangarin natin ang kabanalan.
Hangarin ang kabutihan, ang paggawa ng mabuti, hindi paggawa ng kabulastugan. Amen. Hangarin natin na lumago tayo sa ating pananampalataya at pagmamahal sa kapwa, at yan dapat ang ating pinagpupursigihan ngayong panahon ng Kwaresma. Yearn. Number 2, mga kapatid, eliminate. Pakiulit nga. Sa Tagalog, ito yung pagtatanggal o pagtalikod. Talikuran daw at talikdan ang kasalanan. Lahat ng magpapalayo sa atin sa Diyos, kailangan talikdan natin. Kailangan eliminate natin. Sabi nga sa English, the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Now, this is the time. This is the time of fulfillment. Diba? Kaya dapat yung mga magpapalayo sa atin sa Diyos, ngayong panahon ng Kwaresma, ini-eliminate mo na yan. Ano-ano ba yon? Yung kasalanan. At alam ba yung karakteristik ng kasalanan? Actually, nilagay ko dyan yung anay no? Nakita niyo yung anay? Bakit kaya nilagay ni Father yung anay dyan? Ano bang connection yan sa kasalanan? Ano ba yung English ng anay? Alam niyo ba? Termite, di ba? Termite. Kasi daw, ang kasalanan daw parang anay. Ano ba yung karakteristik ng anay? Una, maliliit. Diba? Ang liit nga. Hindi mo akalaing yung liit-liit na yan. Grabe, no? Grabe kung sumira. No? Grabe kung manira. No? Ang anay maliit. Pero tandaan natin, lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Kaya habang maliit pa yung kasalanan mo, eliminate mo na yan. Sabihin sa'yo ng demonyo, 200 lang naman tataya mo Online sabong Sige na. Natalo ka. Linggo-linggo, 200. Isang buwan, magkano yon? Alam na alam mo. Maliit lang naman yan. Tataya ka lang naman. Lahat ng maliit, nagsisimula sa malaki. Hanggang maadik ka na. Diba? Eliminate mo na yan. O halimbawa, asawa ka na, pero malungkot ka. Sa apps, naghanap ka ng kadate. Ay, ano lang naman, titingin lang naman ako sa apps. Makikipag-friend lang naman ako. Kachat lang naman para naman kahit papaano sumigla ng konti. Sa kakachat mo, dyan nagsisimula yan. May girlfriend ka na. Bakit naghahanap ka pa ng iba? Saan ba yun? Omegle. Ano yun? Omegle, no? Omegle. Meet. Ano yan? Meet strangers. Ano pang mga apps na, dating apps niya yan? No? Ang daming in-install sa cellphone, no? Para pag malungkot ka, kahit nakahiga ka, may kausap ka, hi. Yung iba, apam pa, no? Apam. Mga apam. At ang daming nabibiktima niyan. Ang daming nabibiktima. Bakit? Mga malulungkot. At dahil malungkot, dun kumapit sa apps. Kausap ko lang naman Back-friend ko lang naman yan. Nahuli ka ng asawa mo. Nagselos siya. Tignan mo, lalong lumaki. Ang maliit, nagsisimula sa malaki. Kaya dapat, i-delete mo na yan. Di ba sabi sa kanta, nagsimula sa patikem-tekem. Di ba? Ano sabi? Pinilit kong gustuhin. Hanggang sa bisyo'y nagsimulang, ano yan? Lumalim, alam na alam, sir. At anong sabi? Kaya ngayon, ang hirap, tanggalin. Di ba? Ganun-ganun pa, harak-rak pa, di ba? Nagsisimula sa maliliit. Ang anay maliliit, pero pag umatake yan, ang laki ng purwisyo ang mangyayari sa bahay mo, kapatid. No? Hasabihin mo, sa trabaho, sa opisina, nag-uwi ka ng bala ng stapler. Ay, bala lang naman ng stapler yan. Okay lang naman yan iuwi. Kaya maliliit, nag-uumpisa. No? Kinabukasan, nag-uwi ka na ng ballpen.
Ay, ballpen lang naman yan. Marami naman tayong ballpen sa stock room. Di ba? Nung isang linggo, nag-uwi ka na ng isang rim ng bond paper, no? Ay, isang rim lang naman yan. Tignan mo sa stock natin. Ang dami-dami. Di ba? Pero kamukat-mukat mo, malalaman mo na lang. Meron ka ng National Bookstore sa bahay nyo. Galing sa opisina nyo pala. Di ba? Bakit? Sa mga maliliit na bagay. Hindi mo alam, tignan nyo yung gamit nyo sa bahay nyo. Sa table mo, baka lahat ng yan galing sa opisina. Hindi mo na nababalik. Check yourself, kapatid. No? Kaya sa maliliit na bagay, dyan nagsisimula yung malalaki. At grabe ang porwisyon ng anay na yan. Una, maliit. Pangalawa, kapatid, pangalawa. Ano yung karakteristik niyan? Hindi lang maliit, kundi unti-unting nagngangat-ngat. Unti-unting nginangat-ngat. Ano ba yung ngat-ngat sa English? Kinakain, no? Kinakain. Unti-unting nginangat-ngat ng anay. No? Hindi mo alam. In appearance, ang ganda-ganda ng bahay. Mukhang bago. Pero bakit ganun? Bakit kaya gumuho? Yung pala, nginat-ngat ng anay. Nabalitaan niyo po last Wednesday, yung nangyari sa isang simbahan sa San Del Monte, Bulacan, I think. Nabalitaan niyo po ba yan? May isang parokya po doon, habang pinagdiriwang ang Ash Wednesday, habang naglalagay ng abo, nagulat sila sapagkat yung second floor na parang choir loop yata yun, gumuho, boom! At almost 50 ang sugatan. At sa kasamaang palad, may isa pong matanda na namatay. Kalungkot, kaya pagdasal natin, fast recovery of them, tsaka yung kaluluwa nung namatay. At ano yung investigasyon nila? Bakit daw gumuho yun? Anong napag-alaman po nila? Napag-alaman nila na yun palang kahoy doon, nginat-ngat ng anay. Tignan nyo, ano? Yung maliliit na anay na yan, grabe makaporwisyo. Isang patay, 50 ang sugatan. Sa maliliit na bagay, unti-unti tayong kinakain. Hindi mo nakikita. Ang ganda-ganda ng building, ang ganda-ganda ng appearance, pero deep inside, baka may ngumangat-ngat na dyan. Tignan nyo nga po yung katabi ninyo. It looks good po ba? Baka naman appearance lang yan, pero sa kanyang damdamin, inaanay na ang kanyang kaluluwa. Sa mga paunti-unting kasalanan na ginagawa, unti-unting pagtataksil na ginagawa. Di ba yung mga bata dito? O di ba? Pag tutuksohin ka ng demonyo, piso lang naman yan eh. Pag nakaw ka, 5 piso lang naman yan, mangupit ka. Yung una, nanginginig ka pa, no? Pagpunta mo sa likod ng ng pintuan, andun yung pantalon ng tatay mo, 'di ba? Yung pantalon niya, flying suit pa, no? Nakita mo, and then sabihin sa'yo ng demonyo, pasok mo na yung kamay mo dun sa bulsa. Pagpasok mo ganyan, okay, 5 piso muna. Kinabukasan, tinan mo, hindi ka nahuli, hindi naman nahalata, magnakaw ka uli. Nagnakaw ka na naman uli. Hanggang ginawa mo ng 20, ginawa mo ng 500. Ganyan ba yung mga nanay dito? Sa asawa? Ngumupit? Paunti-unti. Kaysa naman bili ng alak, Father, kupitin na natin. No? Paunti-unti. Hanggang sa lumaki na. Hanggang sa mabaon na sa utang. Ganyan ang ginagawa ng mga anay. Ganyan ang demonyo. Hindi mo napapansin. Pero dahil ini-entertain mo, ayan, darating yung panahon, ibabagsak ka niyan. No? Kaya masasabi mo, tama nga, Father, dati kachat ko lang siya, ngayon mahal ko na siya.
ba't mo minahal? May asawa nga. Ba? Bakit mo kasi in-entertain? Diba? Kaya ganyan ang kasalanan. Kaya dapat kahit maliit pa lang yan, anong gagawin? Eliminate mo na. Talikuran mo na, kapatid. At pangatlo't huli, surrender. Surrender to God. Sa Tagalog, paubaya mo sa Diyos. Ay, si Moira pala. Kilala niyo ba yan? Bakit kinilagay yung picture ni dyan, ni Moira? Ganda, no? Ba't ko nilagay? Kasi na-inspired ako sa kanta niya eh. Alam niyo yung kanta niya, yung paubaya? Alam niyo? Anong sabi doon? Alam niyo, ang hugot talaga eh, no? Hugot ni Moira. Ang sabi niya, no? Ako ang kasama, iba ang hanap. Ang sakit, ano? Diba? Ako ang kayakap, iba ang isip niya. Aray ko. Sabi niya, ako ang kailangan, iba ang mahal. Diba? Ako yung nauna, siya ang wakas. Ang sakit. Diba? Sakit ano? Sakit po, diba? Pero ano yung pinakamaganda sa kantang yan, ano? Natutunan niyang magpaubaya. Diba? Akala ko yung paubayang yan, pinapaubaya niya na dun sa taong mahal ng mahal niya. Hindi pala. Nung nireview ko yung music video, no? Meron pang artist dyan eh. Dalawa. Sino yan? Sino yan? Yung artist dyan na gumanap, na babae at lalaki. Sino yan? Si Josh. Josh, no? Joshua Garcia. Tsaka sino yan? Julia Montes, no? Julia Barreto. Diba? Diba? Nireview ko yung kantang yan, ano? Talagang may point talaga si Moira, ano? Ano yung narealize dyan sa kantang yan? Akala ko, pinaubaya niya na yung taong mahal niya dun sa taong mahal ng mahal niya. Hindi pala. Ang sabi dun sa huli, no? Sabi niya, ano yun? Ano yun? Anong sabi doon? Pinapatawad. Diba? Pinapatawad niya na yung taong mahal niya. Ano pa? Pinapalaya niya na yung taong mahal niya. At kahuli-huli yan, anong sabi niya? Paubaya ko na sa kanya. Gumanon siya. Nagulat ako, ano? Gumanon siya. Ay, music video. Talagang screenshot pa para pakita sa inyo. Diba? Gumanon siya. Pinaubaya niya na pala kay God. Ganda, no? Pinatawad niya yung taong mahal niya. Pinalaya niya yung taong mahal niya. At sa kahuli-hulihan, pinaubaya niya sa kanya. Gumanyan pa siya, oh. Sa kanya. Paano? Pagpapaubaya sa kanya. Bakit kailangan natin magpaubaya sa kanya? Kasi, kung sa sarili lang natin, di natin kaya. Ipo ba? Tignan niyo po yung mga may asawa dito. Bakit kailangan pang ikasal sa simbahan? Kasi yung oo nyo sa isa't isa, kulang yan. Kailangan nyo ng grasya ng Panginoon. Kailangan natin ng grasya at presensya ng Panginoon. Ba't kailangan pang ikasal? Kasi nga, kulang yung pag-oo mo sa Kanya. At yun na magkukumpleto sa mag-asawa, ang presensya ng Panginoon. Hindi lang sapat yung sarili nating pangako. Ang kailangan natin, ang mga pangakong ito, pinalalakas ng grasya ng Panginoon. No? Surrender to God everything. Alam niyo yung mga Coast Guard, yung mga mga nagse-save ng ng mga buhay kapag may nalulunod. Alam niyo may isang pag-aaral dito. Pag daw yung sa swimming pool may nalulunod daw, yung unang gagawin ng tumitingin, hindi daw muna sasagipin. No?
Aantayin lang daw mo nang mapagod yung nalulunod. Di pa nasagot, di pa inaano, no? Ang technique pala daw doon, kasi nga, pag nalulunod dyan, syempre, lahat kinakapitan niya, no? Kinakapitan niya. Hanggang sa lulurin niya rin yung mga tao sa paligid niya. Pero ang technique pala dyan, aantayin mong mapagod. At pag napagod na yon, susurrender na yan, hindi ko na kaya. Hanggang dyan na darating sila para sagipin sila. Ganda, ano? Anong pala yun, ano? Kaya kung napapagod ka na, huwag mong kalimutang isurrender kay God ang lahat. Say no to sin. Say yes to God. Huwag nating kalimutan yan. Yes. Huwag nating kalimutan yung yes na yan. Ano uli yung yes? Number 1? Yearn. Paghahangad. Number 2? Eliminate. Pagtalikod. At number 3? Surrender. Paubaya. Huwag nating kalimutan ang ating yes to God, no to sin. At ang yes na yan, kulang kapag walang grasya ng Panginoon. Kasi many times, we say no to God dahil sa ating mga kahinaan. Pero kahit na tayo nagsasay no to God, ang ating Panginoon, inaantay pa rin tayo para magbalik loob sa Kanya. Kaya pilitin natin magbago ngayong panahon ng Kwaresma. Pilitin nating lumaban sa kasalanan. Amen? Amen.